Hi! Welcome again. So now, here we go for our second time of reading storytelling from our senders here, our page sa Miss Kigel. So, I'm back again. Walang taon-taon good tanong nga wala ta nagka-storytelling sa inyo ha. Like, my first episode na ako gi-upload murag a month ago na gyud siguro to. So, here we go again. I'm back. And as you can see, murag nag-upgrade tagamay para makabawi ko ninyo. So I have here a mic stand. So dili na ako maggunit sa mic and I love it. Kay feeling na ko daynana ko sa radio station again. Kimingay ko sa DYDC. Shout out di ay sa akong mga mentors sa DYDC. So now, mag-read na kong story. Excited na mo? Sorry. Ibig gusto ko isulti din na rattle ko dahil. Okay, to inform you, so sa YouTube na ko mag-upload sa mga videos. Daw mag-upload ko sa Facebook for a bit nga kanang ibaw mo nga naatay bagong upload. But for this time, sa YouTube na ko mag-upload kay basahon ako siya ang whole nga story, so it will cost like murag mga 30 to 40 minutes. Yes. So, sa YouTube na natin mag-upload kay that was a very long video. So, let's try and I will try my best. Rattle din ko ninyo dahil. Ano sa mo? So, I will try my best. So, I hope you guys will going to subscribe and click the notification bell. Ay! Nilayas ko og nakigtaban ko ni JM. Hi Miss Faith, please hide my true identity kay murag medyo ubay-ubay gyud ang nakailan ako. Char, artista. Itago na lang ko sa ngalan nga Rose ug ganahan ko mag-share sa kong story para po daghan ang ma-discourage magminyo og sayo. Agay, aron magtarong mo og eskwela. Anyways, I am 28 years old na ron. Menyo, pero dili married. Uy. And naano ko'y duha ka anak. Itago laman kusngan nga JM akong partner. So yun ani ni, back in high school, grabe ka pick sa akong name gyud. Bisan asa nga contest ako'y pambato, ilang ginaingon nga beauty and brain daw ko. So dili lang nato hisgutan ang lugar kay matik daghan og makaila. Basta kay famous tahay ko sa una sa akong panahon. Nahimo kong mother majorette, festival queen, Miss Intramurals, editorial and chef sa among school newspaper, SSG president og ni graduate nga valedictorian pagyud. Imagine unsa ka anindot unta og nagtinarong laman no. Maog yun. Muning gingon nila nga bright nga bulog. Nikatawa si Rose. Anyways, makahinumdum man sa tanuan ni ato ang mga kaaki sa unang high school pa ba. So, ang ato yung mabantayan no, kanang kung kinsa pang mga bright, mo bulok sa gugma. Ha? Ay, nakarelate ka. So, fast forward, nakagraduate na ko. Itry kong exam sa VSU uban ako mga friends. Nakapasar ko pero di magyud ko ganahan sa VSU oy. Ambot nga no, gusto ko sa Cebu mo eskwela. Nitry ko sa USC dayo nakapasar sab ko. So nagpasibog yun ko. Dito na ko kaila ni JM. Sige na mag-text unya na hibalaan na nako nga silingang barangay ra di ay mi. Sa sige na mag-text o call, mura na magna in love ko niya. So, ni-decide ko nga mauli usa sa Leyte. Kay total, wala pa man ga-start ang first sem. Wa ko kahibaw nga maudi ay ito'y pinakamali nga desisyon nga akong nabuhat. Fast forward, nauli na ko sa Leyte. Nag-meet na mi.
sige na mig uban-uban, mga ligo, or maglaang-laang lang. Hangtod gyud nga nagkauyab nami. Sa nagkauyab nami, dili na ko ganahan mabalik sa Cebu. Di na ko ganahan meskwela adtua. Giatay na in love ang buang. Akong edad ato nga time, 16 pa lang ko. Sige nag-ingon akong papa ato nga time nga mobalik na kong Cebu kay nagsugod na ang klase. Unsa akong gibuhat? Nagtumo-tumo og storya nga bagsak ko sa medical. Maong di ko qualified sa ilang university. Akong papa ato nga time kay guol na kaayo. Kay nagsugod na lagi ang klase. Unya ako wala pa makaeskwela. Wa naman ko paki kay gusto naman ko magkuyog na lang mis akong uyab. First time dito na ho kay eskwela balay ra jud ko high school pa. Fast forward, na-enroll ko sa akong papa sa isang college somewhere in South. Dili na ko i-mention ang school kay delikado na. Nikuha kog computer science. Ni okay ra ko adto kay basta first year ay dili pa kaayo loaded ang sked. Mag 23 units na ko atong first sem. Na ako'y vacant time sa Wednesday ug Saturday. Kay tag-isa ra akong klase. Kana mga vacant time ana, muadto jud ko sa akong uyab. Fast forward, okay ra ang dagan. Nahuman ang first sem nga Hanoy. Dance Lester nga pinakahanas mo program sa C++ nga code. Mauto nga wala ra nabantayan sa kong papa nga gauyab-uyab na di ay ko. Fast forward the second sem na. Niabot ang fiesta sa among lugar. Nagpamotor-motor man ko pa uli sa amoa. Og na disgrasya ko. Dito na nag-start ang kamalasan sa kong life. Na-admit ko sa OSPA for almost 3 weeks unya. Ang nagbantay, ang akong uyab. As in, isamot ko o ka-in love niya. Kaya akong nahuna, grabe jud iya ha. Iyaha gyud kong giunungan bisang pertinang gubaa sa kong nawo. Dayon na. Daghan na sab kong na-miss nga mga klase. Mautong nauwaw na ko mabalik. Yan ako nga mag-drop na lang ko. Bahalag mairig. Pero ni okay ang eskulahan nga apso na lang naho. Pero wala na jud ko nagsulod-sulod. Nagtuwa kong papa nga sige pa kong eskwela pero ang tinuod di ay naara ko kanunay sa balay sa akong uyab. Dayon o gabi na muuli na lang sab ko. Wa na nabantayan sa kong papa tungod kay busy siya kaayo siyang negosyo. Yes, kwartaan agside sa kong papa. Fast forward, wala judi ay aso nga makumkum. Kadugayan nahibawaan sa kong papa at kong kabuang. Perti niyang sukua. Unya gipaatubang si JM. Gipangutana ko niya og buntis ba ko. Anak kong dili. Kay wala pa jud nahitabo na namo. Taman lang jud mighaghag og kiss-kiss. Aray. Gipangutana ko niya og ganahan pa ba ko eskwela. Akong tubag. Anak ko nga dili na. Suko kayo kong papa. Gibuwag mi. Gibawian kog sipi og bantay sarado na kayo ko. Pero adto nga time kay feeling na ko gibabagan ko niya sa kong kalipay. Kay lagi teenager pa, wala pa nagunahuna sa realidad sa kinabuhi. Unsay kong gibuhat? Nilayas ko og nakigtaban ko ni JM. Grabe jud akong gugma ni JM atong orasa. Nag-oros-oros.
Paglayas na ko, ni-text akong papa ni JM. Ana siya. Ikaw na ibahala ni Jane. Agwanta ha ang kaarti ana. Di ra ba na mukaon og isda? Ampingi akong anak og panindigi ang inyong desisyon. Inyo man ang gipili. Imbes nga gipaskwela na ho, last text na ni. Og wa na ko'y madunggan na ho. Wa na mo'y madunggan na ho. Pagkabasa na ko sa text, nalipay ko kay sa wakas, di na ko niya pakialaman. Pero si JM, sige na siya giingon nga maulit na lamang daw ko. Ako kay di man jud ko musugot. So wa siya choice kundi dawaton ang sitwasyon. Sa kalit among kaminyuon. Ato nga tangayem 16 ko, siya 18. Bata pa jud kaayo og wa pay mga buot. Among nahuna ato nga time, you and me against the world. Giatay. Sa nagtama na mi, wala mi kapuy-an nga balay. Kaiyahang papa di ay isog. Agoy. Hadlokon. Dili ko niya madala sa ilaha. O grabe jud ang among pag-antos ato oy. Muuli siya sa ilaha mangayo og luto og sudan. Unya ako, ibili niya sa baybayon kay di pwede makitaan sa iyahang pamilya. Ani kagabi sa CR sa usa ko sa simbahan mi mga tulog. Nidagan jud sa kabuwan usa mi giadto sa iyahang pamilya. Nga ngano magtago-tago pa man mi nga nagminyo naman daw mi. Fast forward, nangipon na mi sa ilaha. Wa gyud ko nag-expect nga pobre na day sila. Nga maglisod silang makaon sa isa ka adlaw. Kay naa pa di ay siya'y mga manghod nga gagmay. Unya iyahang papa para hubog og daghan sila nga magsuon. Usa na lahang kwarto. Ug usara silang tanan matulog sa sala. Pero gidawat tunaho nga sitwasyon kay gipili man ninaho. Pasalamat ko nga dugay ko na buntis na nag-ipon pa mi. Naagian ako mangraha para naalang mi kwarta. Mamuwak og lubi, mangahoy. Nga wala na naho masuwayan sa unang dalaga pa ko. In short, nawala ang akong kaarte. Naitom ko, perti na nakong niwanga as in luoy kaayo kitaon. Layo ra kaayo sa akong old self. Nay kaisa ato nga nagsudan sila og isda sa sapa. Ilan ang giadobo. Iyang mga manghod hasta siya lami man kaayog kaon. Pero sa baho palaman daan, di na jud naho kayang tunlon. Sus kay pugson magyugog bakaon ni JM kay lagi lami daw. Unya, walay sudan, kadto ra gyud as in nihilak gyud ko. Perti, jud to na kong hilaka kay wa ko kaagwanta ato nga sitwasyon. Itawag ko sa kong papa nga magpakuha na ko kay muuli na ko. Ana kong papa nga dili na daw. Antuson daw nako kay tinuyuan man daw nako. Sakto man pod. Wala ko'y choice kundi dawaton ang sitwasyon. Pait kaayo, nahimo jud ko nilang literal nga maid nga walay bayad. Ako tanan lihukon sa ilaha. Ultimo paglaba kay lagi mahadlo ko sa iyang papa sultian kog sakit. Kay mangisog iyang papa og mahubog. Grabe akong trauma sa ilahang pamilya. Makapahuway ra ko og baka mga tulog na. Nasuwayan jud na akong tanan nga wala na ko nasuwayan sa dalaga pa ko. Nilungta jud to og 2 years ug niingon adto ang sitwasyon. Hantod sa nabuntis nako.
Fast forward, buntis na ko. Excited kay ming duha ni JM kay first baby lagi. Kay 2 years pud mi usa nakabuo. Nagsugod na sab siya og trabaho ato. Construction dayon labor siya. Kay grabe kasilan sa akong pagbuntis sa among panganay. Halos 5 months ko sige suka. Grabe akong gupin sa panganay namo. Ni-decide ang mga apuhan ni JM nga papuyon mi ngadto silahang karaang balay. Kadtong balaya walay kurinti o gubaon pero madala pa pugpuyan. So namalhi mi ni JM ngadto pod nagsugod pagawa siyahang mga tinaguan nga batasan. Walo kasabot nga grabe di ay siya kaabughuan. Anig sulod niya sa trabaho iya kong lakan. Di ko pwedeng mo gawas. Anig uli niya matingala ko nganong masuko siya. Ingnaon ko niya og burikat bisan wala ko'y gibuhat. Muhilak ra ko. Iyaha kong sagpaon. Iya kong pasakitan knowing nga buntis ko. Wala jud ko kasabot nganong masuko siya kada uli niya. Nga naraman unta ko sulod sa balay. Kay lagi di ko makagawas kay padlakan ko niya. Naay kaisa, buhos to nila. Gabi na kaayo, wala pa siya ni uli Ngit-ngit na kaayos balay kay walay kurinti lagi. Nahadlok na ko. Ni uli siya sa balay, ato siguro pasados alas 10 na. Hubog. Wa pa siya kaabli sa pultahan. Nisagit na siya og kinsa daw akong laki. Nagkurog-kurog nagyud ko sa kulba atong tayma. Pagkasulod niya, iya kong gi-flashlightan og niana siya asa. Daw na ko gipaambak akong laki. Sige na og hilak ato kay grabe na akong kahadlok sa iyahang gibuhat. Nagkuha na siyang sundang og gituok ko niya. Syagit kong tabang. Pag syagit na ho, iya kong gisagpa. Dayon anak siya bisan pa og patyon ka na ho. Wa na'y mo tabang nimo kay di ka taga diri. Ato nga time perdi na kong hilak, Miss Faith. Nidagan ko pagawas og sige kong singgit og tabang. Pero wala jud bisan usa ni tabang nako. Pagkakitaan na ho niya, naghawid siya sundang unya nagngisi. Mura siya og demondo yung akong tanaw. Nidagan ko bisan dako na akong tiyan ato. Kay mangayon akong tabang sa kumaugangan pero onsa? Ikampihan ra gihapon nila si JM. Grabe ako mga realization ato kay sige kong hilak. Nakaingon ko gaba na ba ninaho? Di makatarungan. Nagtarong man unta ko. Pagkaugma ato nangayo siyang pasaylo kay wa daw siya kasabot sa iyahang gibuhat. Hubog na daw siya. Ako nga walay lain kapaingnan kay lagi gitakwil ako sa kong papa. Unya kong mama na anay laing pamilya. Yes, broken hearted ko maunang niantos ko kay di man ko ganahan maagian sa akong mga anak ang akong mga naagian. Fast forward, nag-ipon mig na nakit jud siya na ho. Abuse jud ko ato physically ug emotionally. Grabe ka stress na ho, nagbuntis sa among baby. Wa jud ko kasabot unsay rason nganong nabati iyang batasan og kalit. Pagka 7 months akong tiyan, nahuman na ilahang trabaho. Wala mi natigom ka iyang swildong ato, iyang ihatag sa iyang mama. Nidesisyon siya nga mularga og Manila, kay aron daw makatigom pa mi. Dili ta ko ganahan, pero kanahan siya kaayo nga moadto og Manila. Murag ato nga time gusto niya magkalayo jud mi. Paglarga niya, iya na pug kong gibilin sa ilaha.
Wala ko'y choice kay di man pwede nga mabilin ko nga ako ra isa ngadto sa among gipuy-an. Balik na sab sa routine nga ako tanan trabaho bisan hapit na ko manganak. Magtabo pa gani ko adto. Nakanahuna ko karon no. Luuya day na ako ato oy. Gusto ko magpabanyos walay mo banyos na ko. Nakatrabaho siya construction ato. Every week, siya magpadala na ho tag 1K. Ang 500, akong i-share sa iya hang mama unya ang 500 akong gitaguan. Kada Domingo manawag jud na siya naho kay mao ra na ang iyang time nga wala siya trabaho. Tagusa nga wala siya ni tawag. Wala sab nagpadala. Sikog tawag dili tubagon. Hantod gi-off na laman ang cellphone. Igabiin na lamang ug walay paramdam. Mga alas 8 na to. Gitry na ko og tawag, niring na og gitubag. Perting lagutan na ho. Sige kog hilo walay mo tubag. Ako mabatian, banha. Sounds na ay mga tingog sa baji dayon nakabati ko sa iyahang tingog ana siya. Sagdi lamang na uy, ako ray bahala, mamakak ana ugma. Gipaw na ho ug murag nahugno ang akong kalibutan ato. Isa ko kagabi si kighilak ato Miss Faith. Sakit kaayo akong tiyan. 8 months na akong tiyan ato nga time. Grabe akong naagian. Ni-decide ko nga muuli sa akong lola. At first, nahadlo ko kay basin i-judge ko niya sa akong mga maling desisyong nabuhat. Pero kaluyan sa Ginoo perti niyang lipaya na kita na hong balik. Kay nilikay lagi ko nila kay gusto na akong ipakita nga gipanindigan jud na ako akong desisyon. Akong pride ang nibabag para magsigi ko antos sa kawalay respeto ni JM. Sa pagulin ako sa balay sa akong lola, i-decide na ko nga di na ko mo contact ni JM. Og ready na kong mahimong single mom. Pero dili ka na ang nahitabo. Fast forward, nahibaw-an ni JM nga wala na ko sa ilang haga stay. Nahibaw-an niya nga makibulag na ko niya. Nikalit siya uli gikan Manila o giapas ko sa amua. Akong lola, dili na ganahan magbalikay pa mi. Pero, ako kay marupok man, nagbalik jud mi. Agoy. Huwag yun tayo mahimo ani. Kay marupok yun ta, basta unhan. Anso pa niya itong pagkababayi, uy. Fast forward, niabot na ang time nga kabuwanan na nako. April 14. Ug iyang atira ang nasa balay. Kay iyang mama ug papa ato, hasta iyang magsuon ng Larga ug Davao nagbakasyon. Buntag pa lang, nawala na siya sa balay. Wala kasabot og asa siya, akong hunahuna basin nangitag pangwarta. Hangtod na gabi na lamang wala gihoy. Uli-uli. Ako, perting gutuman na ako kay wala ko'y kaon-kaon. Kay wala sila bugas, walay sudan. Wa man lang dyan siya nakaunahuna na ako. Around alas 9 ni sakit akong tiyan. As in, sakit kaayo. Feeling na ko kalibangon. Pero di ko makalibang. Mawala na yung makasmusakit na pod. Uwa ko nagtuo nga labor na di ito. Agoy. Balingkod, mutuwad. Wa ko kasabot Miss Faith ug unsa kong buhaton. Wala ko'y mapaingnan og tabang kay si JM wala ni uli. Unya maikot sa po siyang ati mo pukaw. Hangtod ni buntag na jod. Nagsigi pa og sinakit akong tiyan. Naluya na jud kog inanto sa kasakit labi na kay wa jud ko'y kaon-kaon. Pagkabuntag, April 15.
Nakitaan ako gawas si JM nagbitbit og emperador. Kauma ng mga barkada nga perting dakua og ngisi. Akong gitawag. Anak ko JM alisa kay mura og mga anak nako sakit na kayo hutian. Kay baw ka Miss Faith ug unsay iyang gitubag. Saba diha uy. Ui ka kayo. Bisag way sakit. Lambuson ko na imuhang naong ron. Pagkabati na ko ato, nawala og kalit ang sakit sa akong tiyan. Murag nakasabot pud akong baby sa sulod nga naluya na jud ko. Hilak ko Miss Faith oy. Wa ko ni hilak sa kasakit. Mag-labor kundi ni hilak ko kay ingon adto akong bana. Nagsunod-sunod naman jud ang sakit sa akong tiyan. Nangayo og tabang sa musilingan nga magpadala kog ospital kay mga anak nako. Kaluy-an og iyaha kong gitabangan. Di ko kalimot nga iya pong gikasabaan sa JM adto. Pag-abot sa ospital, gi-IA ko. Ug layo pa daw, 2 cm pa. Around 7 AM to, og wala ko'y kaon. Bawal mo inom og tubig. As in luya na kaayo ko. Sikong baktas-baktas sa ospital para dali ra mo os-os. Pagkataod-taod niabot si JM sa ospital. Misunod di ay siya. Pero, wa ra gihampoy gamit. Kay natulog ra siya ngadto kay hubog man lagi. Samantalang ako, wala na nahong antos-antos, baliwala na akong antos-antos sa kasakit. Kung pwede pa lamang, tungaon ang tiyan lagi. Fast forward 3:15 PM usa pa ko ng anak. Among first baby kay girl ug purya buyag, perting liwata ni JM. Abi na hog ma-okay na mi. Abi na ho, mabalik na mi sa una. Abi na ho mobalik na iyang batasan sa mag-uyab pa mi. Kinigawas ng iyang anak. Pero, mas ni worst pa man di ay. Fast forward di gawas na among baby ni samot iyang batasan jud. Permi na ko niyang biyaan sa balay. Pasagdan ra ko. Bag-o pa kong anak pero wala ko niya asikasuha. 3 days pa lang gikan ko ng anak. Nagkabo na ko. Nanlaba. Permi mapasmuhan. Unya siya, sige nang uglakaw inom-inom. Giantos to na tanan para sa hong anak. Unya aning uli niya pasakitan pa ko. Akong first baby kay grabe kahilakon jud. Mura jud ko gisilutan sa Ginoo ato nga time. Magikay ko, kugos na ko ang bata. Nasuwayan ako nga maglutog sudaan, karga na ko ang bata. Maghugas, karga, bisan unsay buhat. Kung masakit ang bata, labi na human bakuna, ako ra isa mapilaw inantos sa bata. Makatulog na lamang, kung maglingkod sa kakapoy. Akong itsura ato badyaw, nagkugos-kugos og bata. Pero sige lang, giantos tunahong tanan. Ngan nga di lang mi ma-broken family. Pero niabot jud ang time nga giparealize sa Ginoo naho nga sakto na tanan. Pesta to sa isa ka barangay, kabiubana na mesta sa iyang parente. Human na mo og kaon na nagkot mi. Dayon ana siya og kalit nga una na daw mig uli kay mobalik daw siya ngadto sa iyang parente. Para mangayo og sudan pang panihapon namo. Nitando rasab ko. Iya man gipasakay dayon og nakaabot na mis balay. Mihapon og gabi na laman. Wa joy JM nga ni uli. Na-expect ko nga ni disco jud to. Wa ko katong magunahuna ato niya Miss Faith. Grabe kawalay respeto iyang gibuhat naho. Dito na ko na-realize tanan-tanan.
Hilak na pud ko. Ug naanak ko sa akong anak nga last na ni. Wala ko'y future ani. Ug magdugay pa ko diri ah. Nisaad na ko nga mulayas na gyud ko. Huwaton lang naho mahuman ang first birthday sa akong anak. Ug last niya nga bakuna mulayas na ko. Tuod man Miss Faith sakto gyud ko. Nabuntagan sa diskuhan kauban iyang mga igaagaw nga laki ug iyang auntie, iyang ate. Mara jud gikumot akong dughan pagkabati sila mga katawa. Og first time to, Miss Faith, speak up ko. Anak ko grabe. Buhay ulitawo man. Samtang iyang pares, nabuang nagunahuna ug asa siya padulong. Tigam ini, muabot ra ang panahon nga mahayan ni nimot tanan. Pero ang mas nakasakit, Miss Faith, gikatawan ra ko niya. Og niana siya nga maayo bitaw og mulakaw. Dala ra man kag buisit na ho. Speechless ko. Nitulo na lamang akong luha. Nakalahuna ko nga gimahal ba ka ako ani niya? Gabi ka bright na ho. Pakabugo makudria. Pero sige lang, gamay antos na lamang mulayas na jud ko diri. Fast forward sa nagkaduol ang birthday sa akong baby, nabuutan na pud si JM. Pero uwahi na ang tanan. Akong dughan puno nas kay ubos og kasakit. Suko na kayo kung nabati niya. Wala na'y pagmahal. Tuod man, nahuman ang birthday sa akong anak nga hapsay og natuman ang gusto nahong may tabo. Sayang first birthday. Ang schedule na laman sa last nga bakuna akong gihuwat. Gisikreto na nga na kung adtong kontak akong mama sa Manila. Nangadto ko sa kasailaha kay mulayas na ko. Di na ko makaagwanta. Fast forward, ready na ko. Wala ko'y dala nga gamit para di halata. Mga importanteng papel ray sulod sa akong shoulder bag. Paglakaw ni JM, usa pa pud ko nilakaw pauli ngadto sa akong lola. Gabi pa man ang huwat ato, musakay padulong Manila. Natiga na si JM asa ko. Sige na siyang text o tawag na ako. Akong gibuhat, akong giblock. Usap ako ni text sa iyahang ate nga nilarga na ko. Nakasakay na ko og naa na mistakloban ato. Sa pagsakay na Miss Faith, huot kayo kong dughan. Gusto na ko mobalik pero wag-unsa pa man. Gibaliwala ra ko. Giantos na ko ang kasakit para sa akong anak. Unya bit-bit na ho akong anak sa paglayas na ko. Nireply ang ate, miingon nga haladay. Magpakamatay daw akong manghod. Dili na lamang sa kutob, Miss Giggle, Miss Faith. Kay murag taas-taas naman. Ing na lang ko o ganahan mo og part 2. Kay imo mga listener, kay papunta pa lang tayo sa exciting part. Hala. Munang mga batanon, ayaw jud mong paluma-luma og minyo. Og dili pa mo stable sa kinabuhi kay magmahay ramo. Speechless ko day. Na-feel ako kung sa kasakit. Ang iyahang kahimpang, ang iyahang gibati, sulod sa iyahang bana. Dilo kahibaw nga na maghiingan ang mga klase nga mga lalaki, no? Mga selfish. Ato lang yung inyong selfish. Kaya nga namang yung di magyud sila makanahuna sa atong bation sa mga babayi, kung unsay bation sa mga babayi. Nganong di man sila makahuna-huna nga
Katong first time pa di ay mo nga nagkita di ay. Katong pag-uyab pa din ninyo. Unsa di ay ang unsa di inyong gibati, no? Sa mga lalaki diha, ano? Unsa di inyong inga na magyud inyong batasan? Like, sa mag-uyab pa, ay okay pa kaayo. Sweet. Dili mo sugot ug dili ka matulog og sayo. Dili mo sugot ug dili ka mokaon sa saktong oras. Unya pag-abot sa magminyo na, naminyo na, ug nabuntis na ang imuhang asawa, ang babayi, ana na mo gawas ang batasan? Namura ba jug wala ka nahigugma? No? Di ta kahibaw ba nga asa sila nagkuha sa ilahang mga storya nga sakit. Asa sila nagkuha og kusog nga masulti na sa partner. Nga buto na hunaon, kamong duha nagsakripisyo. Kamong duha nag-uban. Kamong duha nag-unong sa inyong gibati. Unya pag-abot sa panahon, imo rin siyang pasagdan. Nag-sacrifice ang babayi. Daw nagsakripisyo po ka. Pero mali man gud siguro sa ato ang part nga magpaka-selfish na lang pud ta. No kung problemado ka, ayaw buntong sa imong asawa. Sulti siya. Ngayong ani akong problema. Maglisod ko pangita og kwarta, maglisod ko og buhi ninyo sa atong anak. Kaya para ang imong asawa o ang babayi mangita mo siyang paagi. No? So, unta hinaot ko nga kaniyang story makahilak masagta. Kaniyang story ni Rose nga makahatag og lesson sa atong mga bata-noon diha. Nga dili magdali sa kaminyoon. Dapat ila-ilahon sa iyod nimo ang imuhang uyab or imuhang partner. Kidi man ta kahibaw og unsay dagan sa panahon. Diba? Kung bata pa kay ka, napaka sa 16 parihan ni Rose. 16 pa siya. Atong time. Buto na unaon 16 years old wala pa sa hamto nga panghunahuna. Dili ba gyud unta sakto nga panahon nga mosulod ka sa kaminyoon. Wala pa kay igong kasabutan sa kalibutan, sa realidad sa kaminyoon. Ang imo lang gyud ato kay gugma ka, nahigugma ka. Diba? So kasagaran sa mga teenager karon ang ilaharang yung ginahuna kay love na ko siya. O gunahunaon nimo, iasa man na imuhang gugma inig-abot sa panahon og kulatahon na ka. Makaingon pa ba kag love ba ko ni ani? Or mo ba ni gugma? Maabot siya ng panahon nga magmahayo ka sa imuhang mga desisyon nga sayo ni mong gibuhat. Mo nang sa kaning storya, hinaot ko nga as we end this episode, kung batanon pa man ka kakaron nga nagtan-aw diri sa atuang channel, untay mo ni siyang i-take as a lesson nga dili dalion ang panahon. Daghan pag oportunidad, daghan pa kag pwedeng masugatan, daghan pag mas better. Munang huwato na to. Huwato na to nga mahamtong ta, huwato na to nga kaya na ta magdesisyon sa ato ang kaugalingon. Ug kaya na pud nato buhion ang atong kaugalingon. O para nimo Rose, hinaot ko nga wala na kanibalik sa iya ha. Wala na kanibalik ni JM. Hinaot ko nga sa pagkabati nimo nga magpakamatay siya,
hinaot ko nga wala na kanibalik. Though, lain paminawon og dili na ka mabalik no, nga makabati ka to nga storya. Pero mo to'y sign nga og mobalik ka maura gihapon ang imuhang masinati. So wala ko kabalo og unsa na'y kahimtang nimo karon, pero hinaot ko og nibalik man gani ka ni JM. Hinaot ko nga sakto na imuhang desisyon. Og dawat na nimo ang imuhang kinabuhi ngayong anak gyud. Kaya na lang nimo ngayong anak na lang gyud ang imuhang dagan sa tibuok nimong kinabuhi. Unta, labon katong sayo pa, nga wala pa ka nabuntis, wala na lang unta ka ni padayon. Pero kay, naunsa man, nahigugma man ang giatay. Alright. Anyway, so mao lang kadto. Hinaot ko ni mo Rose nga kung nagbalik mo ni JM og naduha naman ka inyong anak karon, kay duha naman imuhang gi-mention diri, hinaot ko di si JM ang amahan. Sa ikaduha. Bitaw, kidding aside, so hinaot ko nga kung nagbalik man kaha mo, balik na ko no. Buo na imong desisyon og dawat na nimo nga ang anak na gyud imong life. So, mao na to og daghang salamat. I don't forget to subscribe and click the notification bell sa atong YouTube channel, and I hope to see you again sa atong next episode. Bye-bye!